Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera. Welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Fast First Podcast. Kung napapansin niyo po, ito yung background natin. No? Medyo meron po tayo na kasi importante. And hindi po natin mapalampas itong episode na ito. So, pasensyahan niyo na po ako. Sana maging po yung ating audio from my end. No? So, nire-record po natin itong episode na ito. Siguro mga 2 hours before airing. Ibig sabihin niyo yung araw pa rin po ito, same day. So ito po yung continuation ng ating discussion kagabi. Dahil alam ko po marami nabitin sa inyo dahil inabot lang naman tayo ng isang kalhating oras. Kasi na ito, 2 oras tayo. Pag yung guest natin, I see Mr. Ronald Llamas. Okay? Magandang gabi. Magandang araw ulit. Magandang hapon. Nalilito na ako. Basta? Magandang gabi, Christian, at sa lahat ng ating tigpakinig. Kakatapos ko lang sige, mag-usap. Sa Lasal tungkol sa People's Initiative. Ano meron sa Lasal? Nationwide sila. Nag-nationwide Zoom sila tungkol sa People's Initiative. Sabay ko si Attorney Ligon. No? Malawak pala network ng Lasal. No? So, ba't pumatol sila sa isang Ronald Llamas? Sabi ko nga Sabi pa naman ng Attorney Ligon lagi daw tayong pinapanood. Sabi ko, mahilig ka rin pala sa mga walang kwentang palabas. Tawa siya Correct. Parang wala ka naman napupulot. Yung din sagot ko pag may nagtatanong sa akin Uy, pinapanood ko kayo. May napulot ka ba? Buti wala nagugulat sa mga sagot. Wala. Parang natatawa lang din Okay, ito mag-usapan natin yung nangyayari ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Very powerful, very influential leader of a sect. No? Anak daw siya ng Panginoon. Sabi niya, may mga ilang naniniwala sa kanya. Very powerful siya, especially during the past 6 years under President Duterte. Pero help us explain, bago natin pag-usapan yung nitty-gritty. Bakit parang tila nakatutok sa kanya ang iba't ibang mga investigasyon? Bakit kaya? Una, correction hindi siya sekta. Isa siyang relihiyon. No? Akala ko rin dati sekta siya Ibig sabihin ay siya ay bahagi ng isang relihiyon. Mukhang siya ay isang relihiyon by himself. Anak ng Diyos No? Kaya hindi siya technically nagpo-fall under sa definition ng isang sekta. Actually, hindi ko ayokong gamitin yung relihiyon Pero kaya ginamit ko lang politely sekta. May naisip ako isa pang word pero ayoko nang gamitin. Okay. Sige, let's agree to disagree. Okay muna. So bakit? How do you explain all these things? But parang yung influence niya, parang medyo nag-wane under the current administration. Well, una, medyo nagsimulang magkaroon siya ng maraming kaso sa Amerika. Kung saan meron din siyang mga followers. Marami rin siyang mga ari-arian, no? At malamang marami rin siyang pera sa mga bangko ron. Nakasuhan siya ron ng human trafficking, money laundering, even rape at saka pedophilia. Kaya doon nagsimula yung cracks sa kanyang well-established power framework. No? Ibig sabihin ay yung kanyang relihiyon o sekta ay ang tuntungan pala ay medyo malabo. No? Medyo malabo. At inaabuso niya yung kanyang sariling mga miyembro. Kaya doon nagsimula itong usapin na ito. At yung mga nagreklamo na inaabuso niya ay dumagsa na rin sa Senado at nagreklamo doon sa Committee on Women and Minors, no? Women and Children, na pinamumunuan ni Secretary Risa Hontiveros. Kaya nagkaroon ngayon ng mga investigasyon at kung napakinggan mo yung testimony ay very compelling, no? Very particular yung mga ebidensya na nilabas ng mga kababaihan, including isang Ukrainian na kasama yata doon sa kanyang chorus, yung kumakanta sa kanyang mga misa. At ayaw niya humarap, kaya naglabas yung both houses, yung Kongreso at saka Senado ng subpoena. At in spite of that, ayaw pa rin niyang humarap. At dumadami na yung mga testimony laban sa kanya. Merong ang testimony yung isang hardinero na nakita mismo si
ex-President Digong at saka si Vice President Sara na dumudulog dun sa kanyang mountain resort, no? Allegedly kumukuha daw ng mga armas, no? Galing kay Kibuloy, no? Kaya siguro pwede natin pag-usapan yan later, yung sagot ni Vice President Sara dyan sa mga allegations na yan, na parang hindi naman sinagot. Pero sige. Sige. Malinaw ba ako? Parang humingi na internet ko eh. Okay lang ba ako yung dating ko? Oo, malinaw. Malinaw naman. Malinaw naman. Sige. Ito, ilagay mo na natin sa context. Kanina may konting ingay sa likod mo, pero ngayon okay na. Okay. Sige, ihimayin natin mabuti yung issue kay Kibuloy. No? Baka naman, kasi ang iniiyak nila, sinasabi nila, politika yan. Diba? Liwanagin natin. Merong basis for him to be investigated. Kasi unang-una, meron niyang controversy. In fact, case being investigated sa United States. Medyo choppy ka, Christian. That's one. Diba? Tapos, yung mga allegation dito sa Pilipinas, so, at least for the Senate. Gusto ko medyo nawawala ka, Christian. Parang nakibuloy ka. Nadinig niyo ba yung tanong ko? Parang narinig mo yung sinabi ko, parang nakibuloy ka. Napastop ako eh. No? Hindi ko nadinig eh. Nadinig niyo ba yung sinabi ko? Hindi masyado. Nawala ka pa nagsasalita ka kanina. Ngayon, malinaw ka na ulit. Pero kanina, medyo nawala ka. Pwede mo ulitin. Sige, linawin natin. Mukhang napastop tayo bigla eh. Hindi, linawin muna natin. Meron bang basis yung pagbusisi ng Senado at least dito sa mga allegation na ito, number one? Para naman malinaw natin kung pinupolitika lang ba siya dahil yung kanyang padrino, yung dating presidente na very close siya, hindi na presidente. Pero bang basis yung ginagawang pagtutok ng Senado at saka ng Kamara? Well, una, hindi naman to nagsimula sa Senado. Nagsimula to sa Amerika eh. Yung mga kaso niya. Diba? Ikalawa ay may nauna sa kanyang inimbestigahan, isang sekta sa Siargao na nang-abuso rin ng mga kabataan at mga kababaihan. So hindi naman siya ina-isolate lang. Merong mga nangyari before. Tapos ikatlo ay may mga nagdumulog sa Senado, no? At ang hinihingi lang naman sa kanya ay sagutin yung mga reklamo laban sa kanya nitong mga kababaihan at kabataan na ito, no? Ibang usapin pa yung kanyang kaso sa Amerika. Ang magiging kinabukasan niyan ay malamang extradition, no? Binanggit na yan sa kanyang speech nung isang araw, kahapon yata yun, no? Ang dami niyang sinabi, no? Siguro mamaya pag-usapan natin yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya na hinahunting siya ng CIA, hinahunting siya ng NSA, hinahunting siya ng FBI, hinahunting siya ng State Department, no? Halos lahat yata ng ahensya sa Amerika hinahunting siya. Talo pa niya si Bin Laden, no? Sa dami ng humahunting sa kanya, no? Kaya hindi naman 'to nagsimula sa Senado. Nagsimula ito dun sa mga kaso sa kanya sa Amerika, no? At hindi nagsimula yung investigasyon ng Senado. Yes, Christian? Yeah, pero at least merong basis. At least meron bang basis at least naman, di ba? For the Senate and the House to look into these allegations. Alright, separate natin sa SMNI, di ba? Kasi issue rin ng prangkisa yun, eh. Kumbaga merong basis, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, pinapolitika lang yan. Definitely, no? Definitely. Mahigit isang taon yung lumipas bago nagkaroon ng ganitong Senate hearing, no? Kumbaga hindi lang ito pinanggalingan yung mga kaso niya sa Amerika. Bagamat ay
yung mga sinampa sa Senado ay similar dun sa mga kaso sa Amerika. Ang kaibahan lang dito ay talagang may testigo na humarap. Kaya pinapasagot lang siya eh. Yung mga ibang senador ay pumunta na sa depensa niya kaagad. Yung isang paborito kong senador, ang issue ay bakit nakatakip yung mukha ng mga witnesses ng mga babae, no? Yun yung sagot ng isa na senador. Yung isang senador naman, ang sabi ay, kwan lang yan, mga chismis lang yan, no? Mga chismis lang yan. Wala naman talagang malinaw na batayan yung mga nagtestigo sa Senado. So yung kanya mga kakampi sa Senado ay up in arms na kaagad eh. Ang hinahabol lang naman sagutin niya. Pumunta siya sa Senado o sa Kongreso at sagutin itong mga aligasyon na ito. Kaya nga sabi ni Senator Risa Ontiveros, no, yung in response doon sa mahabang video message ni Pastor Kibuloy, huwag pa-victim. Nadinig ba ako? Huwag daw pa-victim eh. Kasi what do you make of that very long video message, no? More than 30 minutes yun. Tapos, hindi siya nagpakita ng mukha. Nagtatago daw siya kasi meron daw plot para patayin siya. What do you think of that? Oo nga, may plot daw. Tapos may binabanggit pa siyang mga rivals. At ang dami niyang binanatan, no? Binanatan niya yung presidente, binanatan niya yung first lady na gustong agawin ng kanyang mga ari-arian. No, binanatan niya yung presidente at saka yung first lady na merong mga daw dito, mga devil worshipper, no, yung yung Malacanang. Parang yung ang tawag diyan, yung QAnon conspiracy sa US, 'di ba? Mga evil worshipper daw sa Washington. QAnon. No? QAnon, parang ganoon eh. Yung QAnon conspiracy. Pinapakinggan ko siya, yung kagad ang unang pumasok sa akin, QAnon conspiracy, no? Na mga devil worshippers, mga kumakain ng mga bata, no? Parang binaliktad niya yung lamesa eh, no? At saka basta marami pa siyang sinabi at saka meron siyang sinasabi anong pa yun? Syndrome ba yun yung sinasabi niya na itong mga tumestigo sa kanya ay talagang walang basihan, pero dahil siya ay binata, no? Siya ay mayaman, no? Ay may mga hinahabol sa kanya. Kulang na lang na sabihin niya yung sinasabi minsan sa mga guest mo na magandang lalaki. No? Yun lang ang kulang, no? Nasabihin niya na siya ay mayaman, binata at magandang lalaki. Ibig sabihin itong mga babae. Pinag-aagawan daw siya. Yun. Pinag-aagawan siya. No? Kaya, ano ba? Baka naman kasi napakagandang lalaki, di ba? Kung ako yung advisor ko siya na wag na muna siya magsalita dahil lalo siyang lumulubog dun sa sarili niyang kumunoy. Respeto lang. We're talking here of the Son of God. Anointed Son of God. Sorry. Baka mamaya mabanatan tayo. Mo sa mga binibitawan yung salita. Baka mabanatan tayo nakasama sa mga Ingat, baka tama ka ng kidlat. Devil worshippers, no? Tama yan. Baka tamaan yung aking wifi, mawala. Oo nga, ako tinatamaan na yung connection ko eh. Naghihingalo yung connection eh. Papuntahan natin yung sagot niya, o yung lindol nga, kaya niya ipatigil ni Sarah, no? Yung wifi pa. Hindi naman niya sinagot. Correct. Ako naniwala ako doon. What do you make of that? Yung sagot naman ni Dito Sarah. Parang, in so many words, pinupukol siya dahil siya yung next in line, dahil vice president siya. Medyo weird dahil hindi niya sinagot yung testimony ng hardinero. Wala siyang sinagot Sinabi lang niya na sa panahong ito ay ang daming bumabanat sa vice presidente. At yung mga bumabanat ay dahil may ambisyon sa 2028. Parang medyo non sequitur. Mukhang medyo it doesn't follow 'Di ba yung kanyang sagot? Sabagay, marami naman siyang sagot in the past na parang parang off. No? Parang off. No? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kanyang sagot ay off. No? Hindi ko sinasabi na yung kanyang sagot sa Senado nung tinanong siya sa kanyang mandate
at hindi niya masagot, pinasa niya sa kanyang undersecretary at saka chief of staff, hindi ko naman sinasabi na yun ay off. Pero itong sagot niya dito ay sobrang off, medyo weird no? Parang tinukan ko sinusubukan kong imaginein yung pumapasok sa kanyang isip, no? Habang kino-consolidate niya yung sagot doon sa hardinero na nakakita sa kanya, no? Nag-landing, no? Pumunta doon sa anong tawag doon? Doon sa resort na 'yon. Dumating doon at pag-alis, may mga dala ng bag ng mga armas daw, no? Ayun. Okay. Ito rin kasi yung gusto kong parang pag ikaw ay naging advisor ng mga mahalagang mga politiko, no? Sigurado ko naman hindi naman ganyan ang magiging advice mo. Unang-una, hindi tayo maging advisor. Pero in the very remote possibility na mangyari yun, at the very least, magkakaroon naman ng logic yung mga sagot. Medyo. Kaya inuulit ko yung mga sinabi ko sa kanyang mga previous na mga sagot. No? Sisantihin na niya yung kanyang mga advisor at yung kanyang mga tigasulat ng kanyang mga sagot. Medyo hindi maganda. Lalo na kung ikaw yung ikalawa na pinakamataas na opisyal ng gobyerno, a heartbeat away from the president. Tapos ganyan ka sumagot, baka mabawasan yung mga supporter mo going into 2028. Pero meron akong marites na bilang panghuli, kasi talaga naghihinga lang akin. May marites ako. Go. Na baka yung sinabi niya dati, last month ba yon? Na balak niyang tumakbo sa midterm. Parang siniseryoso niya. Parang merong ganung plano. So, 'di ba? Sabi niya na siya ay tatakbo sa midterm, which entails resigning as vice president, 'di ba? Tapos binawi niya na out of context daw yung kanyang statement, no? Hindi misquote, out of context. Yung nilabas ng mga medyang katulad nyo, no? Yan yung sabi niya. Ngayon, parang binabawi uli na sinasabi na very open siya na tumakbo. Mukhang ang kanyang planong takbuhan ay Kongreso, hindi Senado, no? Hindi Mayor. Pero hintayin natin yung susunod na kabanata, no? Yan ay marites galing sa parang credible source. No? Kaya ang basis ng marites na yan, baka naman pinapalutang lang yan ang laman. Parang galit na galit siya sa speaker Gusto niya labanan na speaker No? Yung kasalukuyang speaker. Parang ganun yung pinanggagalingan. Parang. Kaya tingnan natin kung yan ay magkakatotoo sa mga parating na mga buwan. Dahil filing of candidacy na sa October Kaya ilang buwan na lang, malalaman talaga natin yung susunod na kabanata dito sa ating House of Cards, Game of Thrones, etc. Sige, salamat sa isang pagmamarites na naman dito sa episode na ito. Maraming salamat Pasensya na hindi maganda ang internet connection ko. Mukhang napapastop tayo. Pero at least na-i-rouse natin yung importanteng discussion. Maraming salamat. Anytime, Christian, no? Sayang, hindi natin napag-usapan yung speech ni Kibuloy dahil ang dami niyang sinabi, no? Doon. Pero hindi pa naman tapos ang ating mga kabanata. Pwede pa lang tayo magkaroon ng mga susunod na kabanata. Hindi naman boring ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Yeah, maraming salamat. Thank you. Yan po, si Mr. Ronald Llamas sa kapanayam natin. Pasensya na po, hindi masyado maganda yung connection ko Pero at least na-i-rouse natin. Tutuloy po natin yung discussion na ito. Bukas po ang episode natin tungkol sa EDSA at po sa Friday. Tapos next week mag-revision po tayo ng iba po natin mga discussions. Maraming salamat po.